So hindi pa tayo uuwi, mag-grind pa tayo mga tropa. Yan ang dapat, laging grind para merong extra income, para may panggastos, para may pangkain, may pambayad ng bills, merong pang gasolina, may pambili ng mga bagay na gusto natin, pambigay sa anak, pambigay sa nanay, pambigay sa mga asawa. Mga asawa. Good morning tropa. Yan na mga tropa. For today's video mga tropa, itutuloy natin yung pagdi-deliver natin ng damit sa ating butihing kaibigan na si Kuya Jojo Jordico. Yun, isang member ng grupo na Honda Rebel. So hatid natin sa bahay nila kasi hindi nangyari yung pagdi-deliver natin kagabi kasi nasa tambike sila meaning to say nasa galaan. So ngayon natin i-deliver yung ating mga 9 lives clothing clothes. So tutuloy natin ngayong araw. So hindi pa tayo uuwi. Mag-grind pa tayo mga tropa. Yan ang dapat, laging grind para merong extra income, para may panggastos, para may pangkain, may pambayad ng bills, merong pang gasolina, may pambili ng mga bagay na gusto natin, pambigay sa anak, pambigay sa nanay, pambigay sa mga asawa. Mga asawa. In other words, para may pera tayo. Ganun kasimple. Hindi ko kinakahiya na ako ay isang businessman. Businessman ba tawag doon? Yung lahat na binibenta. Matuturing ko pa rin bang businessman pag ganun? Entrepreneur. Yan, mga ganung bagay. Hindi ko kinakahiya yun. Kung nanonood kayo ng vlog ko dati, nung nagsisimula pa lang ako, naikwento ko na dati na noon pa man mahilig na talaga ako magbenta. So kwento ko lang, quick kwento lang tayo. Backtrack lang natin. Way back year 2009, 2007 yes. Nung nagbukod kami ni Mrs. Kapos na kapos kami. Kasi hindi sapat yung kinikita ko. Tapos may pinapagatas akong 2 anak. Hindi kaya nung sinasahod ko. So nag-isip ako ng paraan kung paano matutustusan yung pangangailangan ng anak ko. So in other words, gatas at diaper araw-araw. So doon na nagsimula na kung saan una kong binenta mga kakanin. Bibili ako ng kakanin sa palengke, tapos ibibenta ko sa trabaho, papatungan ko na 5 piso. Yun yung naging ano ko, naging bread and butter ko. Yun yung nagiging dahilan kung paano kami nakakaraos sa araw-araw. So ginawa ko yun sa loob ng ilang taon, 3. Ang kaso syempre, kung araw-araw kakanin, magsasawa rin yung mga tao. So magsasawa rin yung customer mo. So nag-iba naman ako. From kakanin, nagtinapay naman ako. Doon na naman pumasok yung mga iba't ibang uri ng tinapay, yung palaman. Yung burger, merong ham and egg, merong ham and tuna, merong canton with egg, merong hotdog with egg. So lahat ng mga naging katrabaho ko sa Ford, shout out. Alam niyo yan. Umaga pa lang nakapwesto na ako dun sa entrance. Ganun kakapal yung mukha ko noon. Grabe. Which is pag naisip ko, naiiyak ako. Woo! Naiiyak ako tropa, pasensya na. Grabe hirap. Ayoko nang balikan. Ayoko rin danasin ng mga anak ko yun. Woo! Pasensya na, naiyak ako. Buti na lang hindi nakatapat sa akin yung camera. Pero ang sarap kasi dahil doon kami natutong maging matatag ni Mrs. Na kahit anong hirap man lang dumating ulit, tatawanan na lang namin. Kasi dinanas na kami Merong time na isang linggo talbos ng kamote yung ulam namin. Tapos yung talbos na yun, tanim namin yun. Tanim sa harap ng bakuran. Kasi nung time na yun, lupa pa yung harap ng bahay Kaya pwede pa kami magtanim. Isang linggo tropa. At hindi ko yung kinakahiya. Nagiging proud pa ako pag naiisip ko. Grabe. Hindi lang doon nagtatapos yung tropa. So nung nagsara yung company na pinagtatrabuhan ko sa Ford, 3 taon ako walang trabaho. So doon na pumasok naman yung utang kami ng utang ni Mrs. sa Bombay kahit saan. Kasi pambayad ng bahay, pambayad ng mga utang. Yung time naman yun, kailangan may provide kami ng 500 pesos every day.
So doon naman pumasok yung uutang kami kaliwat kanan. Tapos doon ko naman naisip magtinda ng almusal. Another kapal na mukha. Nagtinda ako ng pansit, champurado, spaghetti. Pupwesto lang ako sa tabi ng bakery. Yun naman yung pangatlong binenta ko. Another kapal na mukha. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Kasi saan pa ako aasa? Hindi ako pwedeng humingi ng tulong sa taas. Dahil hindi tayo pwedeng humingi ng swerte palagi. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Share ko lang. So yung mga mag-aasawa o yung mga lalaki, hindi na dahilan yung pride. Kailangan tulungan kayo ni Mrs. Kasi pag-aawayan at pag-aawayan yung mag-asawa ang pera. Maniwala kayo sa hindi. Hindi lang puro pagmamahal. Kasi needs talaga ang pera. Kaya kailangan tulungan pa rin kayo ng asawa mo. Na-share ko lang kasi bigla ako naiisip eh. Bigla lang pumasok sa isip ko. Kasi once na talaga naiisip ko siya, naiiyak ako eh. Kasi ang hirap talaga. Grabe. Yung time na ano, yung parang kulang na lang magnakaw ka para sa anak mo, para sa pamilya mo. Kaya mo talaga magnakaw. Kasi kung wala kang sasahurin, tapos walang magpapautang sa'yo, wala ring pera yung magulang mo, wala ring pera yung kapatid mo, saan ka palalapit? Diba? Sa punto na pwede ka talaga magnakaw at gumawa ng masama para lang maitawid yung araw ng pamilya mo. Ganun. Kaya ngayon pa lang dapat maging ano na tayo eh. Yung mga bata na mag-aasawa, dapat ngayon pa lang matuto na talaga kayong mag-business. Kahit maliit lang yan, okay yun. Kasi doon at doon kayo kukuha ng pang-araw-araw nyo. Kasi yung sahod nyo sigurado pang bills lang yan eh. Pambayad lang yan sa mga bills natin, pangkain. Pero yung mga other needs nyo, kailangan gumawa tayo ng paraan. Dami ko nang naikwento ko na yung buhay ko. So malapit na tayo dun sa destination natin, kay Kuya Prox. Balik tayo kay Kuya Prox. Pasensya na kayo, naikwento ko yung konting buhay namin ni Mrs. Yung mga pinagdaanan namin. Hindi ko naman sinabi na ako ang pinakamahirap na dinanas, kasi sigurado mayroong mas mahirap pa sa dinanas kaysa sa amin. Pero shinare ko lang na pwede rin mangyari sa inyo. Yung mga mag-aasawa, yung iisipin nyo sa hirap at ginawa mo, kaya nyo yan, kaya nyo yan. Kaya talaga, basta magtutulungan lang kayo. Pero syempre lahat dapat pinagpaplanuhan. Mahirap yung susugod ka sa isang gera na hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari. Susugod ka, wala kang armas. Susugod ka, may armas ka, wala ka namang bala. Diba? So in other words, dapat bago kayo mag-asawa, talagang planado. Dapat may ipon. Dapat stable na kayo. Kasi ang mahihirapan talaga yung mga anak nyo eh. Isa-sacrifice mo yung anak mo to the point na gagawin mo lahat, kahit na hindi na magandang gagawin mo, para lang maitawid yung pangangailangan ng mga anak mo. So ngayong araw, sinishare ko lang yung mga buhay natin, buhay. Pasensya na, umiyak ako ha. Hindi ko napigilan. Kaya minsan ayaw ko pag-usapan yung nakaraan eh. Pag kami ni Mrs. nagkukwentuhan, bigla nila kami umiiyak pareho eh. Kasi naalala namin yung nakaraan eh. Itsura namin, nung bata-bata pa kami, talagang makikita mo sa itsura namin na hirap kami eh. Diba? Kung ano yung pinagdadaanan mo, hindi makikita sa itsura mo eh, diba? So kung hindi ka hirap, sigurado maalwan ang mukha mo. Meaning to say, maaliwalas ang itsura mo. Pero kung hirap ka, hagard ka sa trabaho, hirap na hirap ka, lalabas din yun sa itsura mo eh. Diba? Tuyot ka, maitim ka, diba? Oily yung mukha mo, pawisan ka, ganun. Ganun yung magiging itsura mo. Dami ko nang naikwento, grabe. Iyakin talaga si Tonton, mga tropa. Ang sarap kayong umiyak paminsan-minsan. Yung hindi scripted na iyak ha. Yung talagang tatago sa puso mo pag naalala mo. Malapit na tayo. Konting kwento na lang, malapit na tayo. Konting kembot na lang, malapit na tayo dun sa destination natin. So balik tayo kay Kuya Prox. So nabanggit ko kahapon, miyembro siya ng Honda Rebel Group. So dati kami magka-shift. So ang pinagtatrabuhan ko sa Wyatt, meron 3 shift. First shift, second shift, saka third shift. So yung 6 to 2, 2 to 10, and then yung panggabi, which is yung 10 to 6. So dati magka-crew kami, crew A. So parehas kami ng schedule dati, kaya nakakasama pa ako sa mga gig nila.
sa mga lakad nilang grupo. Pero ngayon nailipat ako sa ibang crew, which is Crew D. So taliwas sa schedule nila, kaya hindi na kami nagkakasama. Pero kahit na hindi na kami nagkakasama, tulad ngayon, umorder pa rin si Kuya Prox ng damit, which is malaking pasasalamat kasi sinusuportahan niya yung munting business natin, yung 9 Lives Clothing. Ano ba yan? Sinipon na ako, miyak kasi ako eh. So yung 9 Lives Clothing, kwento ko na rin, medyo matagal na rin, 1 year na making na ba o 2 years, hindi ko masyadong tanda. Kaya lang hindi ko siya napagtuunan ng pansin o napagtuunan masyado ng panahon kasi kailangan ng budget. Medyo kinapos din tayo, so medyo natigil tayo. So bala ko ulit siyang buhayin. So kailangan ko lang ng panahon at budget para mabuhay uli. Kasi kagandahan sa mga gantong uri ng business tulad ng laruan tsaka damit, hindi siya nasisira, di ba? Unlike sa pagkain o sa mga ibang bagay na may expiration, ito walang expiration. Lalo na yung laruan, the more na tumatagal, lalo tumataas ang presyo. The more na nagiging vintage siya, lalo tumataas yung presyo, di ba? Ganun din sa damit. Basta huwag lang mababasa yung damit, tatagal talaga yung damit, di ba? Hindi naman yung umuurong eh. Huwag lang lalanggamin kasi pag nilanggam syempre mabubutas yan. So sinishare ko lang sa inyo, hindi naman para maging inspirasyon, para meron lang kayong konting idea, di ba? Kung ano ba yung naidudulot ng mga gantong munting negosyo. May lubak, lalim ng lubak. Dito na aksidente yung isa kong kasamahan eh. Shoutout kay Jamie Sina. So kailangan pag sa gabi ingat tayo dito. Sinipon na si Tonton, tropa. Hindi ko napigilan, bigla ako naiyak. Okay lang yun, lalaki tayo eh. Kailangan din natin umiyak paminsan-minsan. So traffic, yun lang ang problema dito eh. Hindi ako nadaan dito kasi nga traffic dito. So kung mapapansin nyo, doon ako lagi dumadaan sa Terrelay o doon sa Dismo. Sa ngayon taliwas tayo ng ruta kasi dito nakatira yung pagdidelibera natin ng damit na si Jojo Jordico. Shoutout ulit Jojo Jordico, Jojo Jordico, yun, or also known as Prox. So shoutout kuya, salamat. Sana madagdagan pa uli kasi pag nakita ng mga kagrupo niya na maganda naman yung tela, maganda rin yung print, I'm sure magpapagawa din yung mga yan. So another income na naman sa atin yun, di ba? Masaya ako, masaya si Mrs. Yun, masaya ang lahat. Yun. So ulitin ko, medyo pricey yung damit natin, worth 500 to 600 pesos, depende sa design. Kasi una sa lahat, yung damit ko maganda. So pagmamalaki ko yung mga damit na ginagamit ko sa paggawa ng t-shirt, kasi doon ako namumuhunan. Ayoko masira sa damit. Kasi kahit anong ganda ng print, kung pangit ang damit, hindi mo rin susuotin panlakad yun, di ba? Kaya kailangan maganda yung damit, maganda yung print, para hindi siya pambahay, panlakad. Kaya worth 500, sulit sa 500. Grabe traffic. Anong araw ba ngayon? Ay oo, may pasok na nga pala ngayon, hindi na nga pala holiday. Yun lang. Aabot pa kaya yung camera natin hanggang doon? Hinipon tayo. Sarap sa pakiramdam pag umiiyak tayo, no? Kaya dapat yung mga magkakaaway magbati na. Shoutout sa mga magkaaway, magbati na kayo. Para everyday everyone's happy, di ba? My God, sobrang traffic. A few moments later. So sana lang gising na tropa. Eto na tayo. Pinakamagandang bahay dito. Yun, yung tanong gising na ba? Ayan na, tumatahol na yung mga aso. Papa mo, bigay mo na lang to. Tulog pa? Eto na. Ha? Pauwi ko lang. Magkaiba na kami ng ship eh. Yung mga damit sa ano niya. Ha? Sabi nga din nila mga magdamit na to. Oo. Dapat kagabi eh, nasa tambayan pa siya eh. 7 piraso yan. Okay. Suyo na lang ha. Okay. Okay, thank you. So tulog pa daw si Kuya Prox. So yung anak niya yung ano sa atin, sumalubong. So eto na. Tapos na yung pag-deliver natin.
success na lang. Yung bayad na lang ang kulang. So GCash na lang yung bayad niyan. So there you have it, tropa. Natapos na yung grind natin. Daily grind si Tonton. So share ko lang uli meron akong suka. So sa suka kumikita rin tayo ng 100 plus kada isang 1.5. So malaking bagay na rin yun. Sa damit kumikita rin tayo ng 100 plus per piece. So not bad, diba? And then sa laruan medyo malaki ang kita natin sa laruan kapag maganda yung mga laruan na binibenta natin, lalo na kapag vintage. So hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo yung business ko o gayahin nyo yung mga binibenta ko. Ang sa akin lang, mag-isip kayo ng mga business na sa tingin nyo papatok, na sa tingin nyo kikita kayo para mapunan yung mga pangangailangan nyo o magkaroon kayo ng pera bukod dun sa sinasahod nyo. Yun. So there you have it, tropa. Tapusin ko na yung video. If you like this video, kindly support me sa Facebook, YouTube, and TikTok na Buti Pa Si Tonton TV. Kasi susunod, tropa, Buti Pa Si Tonton. Peace. Bye-bye.